Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipag-isa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin niya yung sinasalubong ang kapistahan ng Corpus Christi o ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating muna hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tung sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dinalhan ni Melkisedek na saserdote ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak si Abram. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak. At pinagpala ng ganito, pagpalain nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapu ng lahat na kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ng Panari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Sion ay palalawakin niyang lupain iyong sakop, at lahat ng kaway mo sakupin at pagharian gayon ang kanyang utos.
sasamahan ka ng madlang. Kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Panginoy, may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay ni Apostol San Pablo ang pinakamatandang salaysay ng pagdiriwang ng banal na hapunan ayon sa kanyang tinanggap mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pagsasalaysay sa himala ng pagpapakain ng higit 5,000 tao, ipinamalas ni Jesus ang gagawin niyang pagkuha, pagbasbas, paghahati at pagbibigay ng tinapay sa mga alagad sa huling hapunan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa kanila. Magandang gabi rin po naman. Yung pagbasa natin ay mahabang isang chapter. Ang topic lang po nito ay pagkain. Ito yung chapter 6 ng Ebanghelyo ni San Juan. Isa lang ang topic, pagkain lang. Nagsimula ito nang ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 katao. At pagkatapos noon, umalis siya, sinundan siya ng mga tao, at lumipat sa kabilang ibayo. Yung mga tao naman, pupunta rin doon at diretsahan, sinabi ng Panginoon, "Hinahanap ninyo ko dahil nakakain kayo at nabusog." Kaya ang sagot ng Panginoon sa kanila, "Gumawa kayo para sa pagkaing hindi nasisira." At ang sabi ng mga tao, "Bigyan niyo po kami niyan, bigyan niyo kami niyan. Pagkaing hindi nasisira, bigyan niyo kami niyan." At ngayon, pinalalalim ng Panginoon yung pagkain, ordinaryong pagkain, tapos pagkain hindi nasisira, at napag-usapan din nila yung pagkain bumaba mula sa langit, at sabi binigyan sila ni Moises ng pagkain bumaba sa langit, mula sa langit, ang tawag nila ay mana. Ito yung kanilang kinakain sa ilang, at ikinorek ito ng Panginoon. Sabi niya, "Hindi si Moises ang nabigay sa inyo ng pagkain niyan, kundi ang aking amang nasa langit. At ang pagkain bumaba mula sa langit ay ang pagkain o ang galing sa langit. At ako yung pagkain yon. Kaya siya yung bumaba mula sa langit. Ang pagkain nagbibigay buhay." Yun yung topic ngayon doon. At ang sabi niya, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." Ngayon, itong mga taong ito na humahanap lang naman ng ordinaryong pagkain, parang naguguluhan na. Ang hinihingi lang namin ay yung kamukha nung kinain namin sa disyerto. At ngayon, iba yung pagkain sinasabi mo, pagkain bumaba mula sa langit, pagkain ibibigay buhay, at lalo na nung sabihin, ang pagkain ibibigay ko ay ang aking laman. Ngayon, ang tanong nila ay, paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman para kanin natin? Paano? Pero hindi nagpaliwanag ang Panginoon. Hindi siya nagpaliwanag. Bakit? Ang hinihingin sa mga tao ay hindi yung unawain yung kanyang sinasabi, kundi paniwalaan yung kanyang sinasabi. Tanggapin ninyo yung aking sinasabi. Ang mahalaga sa Panginoon ay hindi yung pangunawa, kundi yung pananampalataya. Kung hindi mo man maunawaan, tanggapin mo yung sinasabi ko, manampalataya ka. At maraming pagkakataon na ito sinasabi ng Panginoon doon sa mga humihingi ng himala, manalig ka, sumampalataya ka. Kaya itong mga taong ito na hindi makaunawa, anong sabihin, paano ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman para kanin natin, lalo pa niyang pinagdiinan. "Sinasabi ko sa inyo, malibang kanin ninyo ang aking laman at inumin ng aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay."
ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At alam niyo kung ano nangyari? Tinapos na doon yung istorya. Pero hindi maganda yung ending. Ano ang ending ng istorya? Nang sabihin ng Panginoon, malibang kanin ninyo ang aking laman at inumin ng aking dugo, ang sabi nila, mabigat na yan. Hindi na namin kaya yan. Hindi na namin kaya yan. Mabigat na yan. Alin yun? Kakanin ka namin, iinumin namin ang iyong dugo, kakanin namin ang iyong laman, kaya mong kumain ng laman ng tao. Sabi niya, kumakain ka ng daga. Hindi rin, daga lang yun, daga. Hindi. Kumakain kayo ng daga. Dagang bukid. May bukid pa po ba ngayon? Meron pa. Okay. Opo. Kasi sayang naman ang patron natin sa kabila ay San Isidro kung wala ng bukid. Kaya mabutit meron pang bukid na natitira. Kasi po doon sa dati kong destino, sapang palay, wala na yung sapa. Wala na rin yung palay. Puro bahay na yung nandoon sa sapang palay. Kaya mabutit may bukid pa. At kumakain kayo ng dagang bukid. Kumakain ka ng dagang bukid. Kung ipagluto, masarap. Ano po lasa? Lasang manok. Adobong manok. Lulutuin namin ng maayos. Hindi mo malalasahan na lasang daga. Kakanin mo yung daga. Hindi pa rin. Alam po niyo, yung aking tatay, nung nabubuhay yung aking tatay, nagtatrabaho siya sa munisipyo noon sa Pulilan. At marami siyang mga kaibigan, mga empleyado at empleyada sa munisipyo. Ang ginawa niya, nanghuli siya ng dagang bukid. At pagkatapos, nanghuli din siya ng ibon. Yung ulok, yung tikling, yung bato-bato. At ang ginawa niya doon sa daga, isinama niya doon sa ibon. At para hindi mahalata, tinanggal niya yung parting ulo, parting dibdib ng daga. At ang ipinalit niya, yung parting pakpak noong ibon. Kaya niluto yung daga at yung ibon magkasama. At dinala niya sa munisipyo. Pinakain niya, sabi niya, kumakain ba kayo ng ibon? At sa mga empleyada doon na napakasiselan. Sabi niya, oo. Tikman niyo, nanghuli ko ng ibon. At yung ibon, may paa, may pakpak, isinama niya yung paa ng daga, yung hita ng daga. At habang kinakain, tinanong niya ulit, kumakain ba kayo ng daga? At sabi noong mga empleyado doon, nako, hindi kami kakain ng daga. Kagat-kagat, hawak-hawak yung hita ng daga. Kapag sinabing daga, hindi kakainin. Pero pag sinabing ibon, kahit daga yung kinakain, kakainin. Kakain ka ng laman ng tao. Kumakain ka ng laman ng tao nang hindi mo alam. Bakit? Hindi po ba't ang sabi ng Panginoon, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan? Tumatanggap ka ng komunyon. Tinatanggap mo si Kristo. Kumakain ka ng laman. Kinakain mo si Kristo. Ang sinasabi din, katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Kinakain mo sapagkat sabi ko ay katawan ni Kristo, pero kung sabihin kong laman ng tao. Pag sinabing laman ng tao, katawan ni Kristo, amen. Bakit ganun? Amen pag katawan ni Kristo, pero pag sinabing laman ng tao, at si Kristo tunay na tao at tunay na Diyos. Hindi lang tunay na Diyos, kundi tunay na tao. Pambungad na panalangin, Panginoong Kristo, Diyos totoo at tao naman totoo. Iyan ang sabi. Kaya hindi mo alam, dahil nga binago lang ang tawag, ang sabi ay ibon, pero kinakagat ay yung daga. Pero kung sasabihin kong laman ng tao, hindi. Pero pag sinabing katawan ni Kristo, amen. Bakit amen? Kasi hindi mo naiisip yung kung ano talaga yung tinatanggap mo na katawan ni Kristo. Sapagkat ang nakikita mo lang ay ostya o itsurang tinapay. Pero hindi na tinapay. Sa huling hapunan, itinatag ng Panginoon ang banal na misa at yung itsurang tinapay at lasang tinapay, itsurang alak, amoy alak, lasang alak ay hindi na katawan o hindi na tinapay at alak, kundi katawan at dugo ni Kristo. At ito din ang sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa kanina. Sabi, ito ang tinanggap ko
mula sa mga apostol na tinatag ng Panginoon ng huling hapunan. Tinatag ng Panginoon ng huling hapunan at sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. At ito ang kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At sabi niya, tanggapin ninyo at kanin. Walang nag-object nang sabihin niyang, ito ang aking katawan, doon sa lasang tinapay, itsurang tinapay. Pero nang sabihin ng Panginoon, aking katawan, tinanggap nila as is. Bakit? Imposible ba sa kanyang gawing katawan yung tinapay at gawing kanyang dugo yung alak? Yung tubig nagawa niyang alak. Yung alak hindi niya kayang gawing dugo. Yung patay nagawa niyang buhayin, hindi niya kayang gawin yung tinapay ay gawin niyang katawan. At itinatag niya ang banal na misa. Yung tanong ng mga Hudyo na papaano ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman para kanin natin, nauunawaan na natin ngayon. Papaano niya ibibigay ang kanyang laman para kanin natin, dumalo ka ng banal na misa. At ibibigay sa iyo ang katawan ni Kristo. Kaya lang, sabi ko nga, kung ang sasabihin sa pagbibigay ng komunyon, laman ng tao, baka walang pumila. Pero pag sinabing katawan ni Kristo, tinatanggap natin. Bakit? Iba yung itsura. Pero tanong, si Kristo ba yan talaga? Si Kristo ba yan talaga? May cellphone naman kayo. Meron. May load. Search mo. Napakarami. More than 100 times na ang Panginoon nagpakilala sa banal na ostia. Na yung tinapay na tinatanggap natin sa banal na misa ay nagbago ng anyo at naging tunay na laman ng tao. At nangyari yung isa sa Argentina. Meron ba tayong image? Ayun. Ito yung ostia. Ostia yan. Ostia. Tinanggap yan sa komunyon ang katawan ni Kristo. Paano napunta doon? Mayroong nagkomunyon na hindi inubos yung ostia. Hindi niya tinunaw, hindi niya kinain. Sa halip, inilagay sa isang tusukan ng kandila. Meron ba ditong mga tusukan ng kandila sa isang side? Ayan, ganito. Nilagay sa ganito, doon na sa may likod ng simbahan. Sa halip na i-consume niya, isinuksok niya doon sa kandila. Nakita noong isang nagsimba at sinabi, Father, meron pong ostia doon sa tusukan ng kandila sa likod. At ang ginawa ng pare, kinuha niya mga lay minister. Kahit po sa akin nangyayari, kung minsan nahuhulog yung ostia. Opo, naunawaan ko po yun kung nahuhulog ang ostia. Kaya po ang isang po pwede nang sabihing bakasyon na, kapag nanginginig na yung kamay. Kasi baka maulit pa ulit. Iniiwasan natin yung may mahuhulog. Pero kuminsan, kahit ako, nahuhulog kuminsan yung ostia. At ano ang dapat gawin kapag nahulog yung ostia? Isinusubo ko sa iyo, nahulog ang ostia. Ito yung po pwede. Ikaw mismo, damputin mo na, isubo mo. Kapag hindi mo isinubo at ako nagbigay, halimbawa, isinubo ko sa iyo, nalaglag, o sa kamay, tinangay ng hangin, nalaglag, hindi mo kinuha, kukunin ko, isusubo ko. Kung sakaling narumihan, katulad noon, inilagay sa tusukan ng kandila, maaaring hindi ko na isubo. Pero merong procedure at simbahan, papaano yun i-dispose. Kukunin, ilalagay sa isang siborium, lalagyan ng tubig, at hahayaang ma-dissolve. Hahayaan na yung matunaw. At meron sa simbahan, sa sacristy, hindi ko alam kung meron dito, ang tawag ay sacrarium. Ito yung lababo. Diretso yun sa lupa. Para hindi ma-desecrate, kapag tunaw na yung ostia, ibubuhos doon sa sacrarium. Ngayon, ganito ang kanyang ginawa. Nakuha niya yung ostia, inilagay sa isang lalagyan,
Pakilagay nga ulit sa screen. Inilagay niya sa isang lalagyan at itinabi niya sa tabernacle. Ngayon, 1 week after, supposed to be ay matutunaw na yan. Kaya 1 week after, binuksan niya yung tabernacle at para i-dispose na yon sa lupa. Pero napansin niyang hindi pa ganyan ang itsura. Bahagyang-bahagya lang. Bahagyang-bahagya yung kulay pula. At sa kanyang palagay ay nagiging dugo. Kaya ang ginawa niya ay inireport niya ito sa obispo. At ang obispo ng panahong iyon ay si Archbishop Jorge Bergoglio. Pamilyar ba pangalang Jorge Bergoglio? Si Pope Francis. Si Pope Francis, si Archbishop Jorge Bergoglio. Si Pope Francis yon. Hindi pa siya ang Santo Papa. Nasaksihan niya yan. Kaya ang sabi niya, huwag mo munang ipamalita. Hayaan mo siya doon sa loob. Kunan mo ng litrato. Ang sabi sa parish priest, kunan mo ng litrato. At sa loob ng 3 taon, na natili sa loob ng tabernacle, yung ostya. At anong napapansin? Nagbabago na ng anyo. Nawawala na yung ostya, yung tinapay, at napapalitan na ng tunay na laman. Unti-unti, nabago na ng nabago. Kaya, nagpakuha siya ng sample. At yung isang piraso ng sample, pinadala niya una sa California. After 2 years, nagkumuha ulit siya ng sample, pinadala niya sa Italia. At after 2 years pa ulit, o 1 year, kumuha ng sample, dinala sa Australia. Kung hindi ako nagkakamali, Australia. At yung huling sample, pinadala niya sa New York. Pinaghiwa-hiwalay. At ito, walang sinabi kung ano yung laman ng test tube. Ang dinala lang doon ay sample. Walang pangalan, walang identification, ano ito. At dahil ang titingin naman ng mga doktor at mga scientifico, alam nila kung ano yon. Kaya, pagdating doon, at kinuha ang result. Ang result ay pare-pareho. Ang sabi ay cardiac muscle. Cardiac muscle, piraso mula sa puso. At ngayon, ano pa? Ang sabi, yung muscle, cardiac muscle, ay nasa left ventricle. Left ventricle. Bakit sinabi pang left? Kasi ay iba yung nasa left, iba yung nasa right. Anong purpose ng left ventricle? Ito yung bumobomba. Para nang sa gayon, yung dugo ay dumaloy. Ito yung nagbibigay ng buhay. Kapag hindi na ito bumomba, mamatay ang tao. Kahit ito yung halaga. Yung una ay galing sa puso, at yung bahagi ng puso na nagbibigay buhay, yung bumobomba. At nakita niya, sabi ng doktor, lalo na si Dr. Segube, ang sabi niya, mayroong presence ng white blood cells. White blood cells. Dalawa ang ating pudugo, red blood cells at yung white blood cells. At anong ibig sabihin? Bakit niya binanggit yun? Ang white blood cells ay madaling mamatay. Kaya, ano ang indication? Kung merong presence ng white blood cell, ibig sabihin, ang kinuhanan ng bahagi ng heart muscle ay buhay. Buhay. Sapagkat buhay pa rin yung white blood cells. At yung tissue ng heart muscle ay namamaga. Ano ibig sabihin? At sinabi niya, ano ba ang cause ng pamamaga? Kapag ikaw ay sinuntok sa braso, mamamasa at kuminsan uulbok at namamaga. Katulad din ng bagong iniksyon, may namamaga. Kaya ang sabi ay, nagdaan ito sa trauma. Anong trauma? Maaaring ang taong kinuhanan ay binugbog. Yung pahiwatig lang na binugbog,
may idea ka na. Binugbog. Maaaring siya ay sinuntok sa dibdib o pinalo. Kaya yung kanyang muscle sa puso ay nagkaroon ng inflammation o pamamaga. Pero, buhay. Ngayon, kaya tinanong, gaano katagal maaaring buhay ang white blood cells? Ang sabi ay, maaaring 2 hours, pinakamahaba na. Kaya nung sabihin, ito pong bahaging ito ng tissue na inyong inanalyze ay 3 taon nang nakababad sa tubig. Paano yung sabihin ngayong buhay? At yung mismong doktor, sabi niya, hindi ko kayang ipaliwanag. At lalo nang hindi niya kayang ipaliwanag, nang yun mismong doktor ang nagtanong. Ang tanong niya, saan ba ito galing? Sino ba to? At sinabi niya, galing po iyan sa ostya sa banal na misa. At yung doktor, hindi siya nakapagsalita at ang ano na lang niya ay, hindi ko kayang ipaliwanag. Tinatanggap natin si Kristo. Hindi lang tinapay si Kristo. Tatanungin kita ulit. Nauunawaan mo na ba nang sabihin kong kakain ka ng tao? Si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero kung sasabihin ko sa inyo sa pagbibigay ng komunyon, laman ng tao, baka hindi kayo pumila. Pero sinasabi natin, katawan ni Kristo, at sumagot ka ng amen, ang ibig sabihin, naniniwala ka. At totoo na tinatanggap natin si Kristo. Siya mismo ang nagsabi, maliban kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. At tamang-tama, tapos ng pista ngayon ng Corpus Christi, sa susunod na Biyernes, kapistahan ng mahal na puso ni Jesus. Bilang pagpapaalala na ibinibigay sa atin ng Panginoon ang kanyang sarili, hindi ang kanyang utak, hindi ang kanyang braso o paa. Ang ibinibigay niya sa atin ay ang kanyang puso. Malinaw yung documentation kung paanong mula sa ostya, unti-unti nagbago. At ang nagdala nung sample ay si Dr. Castañon Gomez. Si Dr. Castañon Gomez ay isang atheist. Atheist, ibig sabihin, hindi naniniwala sa Diyos. Pero noong makita niya yan, siya mismo nagpa-convert at naging Kristiyano, naging Katoliko. At isa ngayon siya sa nagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia. Ito ang hiwaga ng ating pananampalataya. Tinatanggap natin si Kristo, katawan at dugo, kaluluwa at buo pagka-Diyos ni Kristo. Mamaya, kakain ka ng laman ng tao. At pag sinubo sa iyo, katawan ni Kristo, ang sagot ay, Amen. Ibig sabihin ay, tinatanggap ko at naniniwala akong iyan si Kristo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit dahil sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing.
Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoong Jesus upang makaisa niya tayo sa pagtugon sa pangangailangan at kagutuman ng kapwa ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahang nagugutom sa tunay na diwa ng pamayanan, upang tumulong ang lahat sa pagtatag ng isang sambayanang nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga Kristiyanong pinaghihiwalay dahil sa iba't ibang paniniwala kay Kristo, subalit nagugutom sa pagkakaisa at pagsasalo sa iisang hapag upang makamit nila kanilang minimithi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa paggalang sa kanilang karapatan, upang makamit nila ang makatarungang bahagi ng yaman ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa kalayaan at kapayapaan, upang patuloy sila umasa sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom sa tunay na kamanlalakbay, upang ituring nilang si Kristo ay lagi nilang kasama, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao na tinanggap si Jesus, ang tinapay ng buhay, upang makamit nila ang kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Kasama rin po natin nagpapasalamat ngayong hapon ang mga miyembro ng CSA, Mika Santos, Carla Bundok, Felicity Ramos, Sasi Bondok, Rubina Gonzales, Aubrey Aguilar, Kashika Sakdalan, Ben Reyes, gayon din sina Evelyn Cervantes at pamilya, at si Polino Lederas. Patuloy din nating ipanalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Herman Gildo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan. Itulot mo po na ang aming pananampalataya ay madagdagan, lalo na sa banal na Eucharistia. Nawa kami ay lubos na manalig na ipinagkakaloob mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa banal na misa at binibigay mo sa amin ang iyong puso bilang pagkain namin, ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating iniaalay ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay mananatiling nakaluhod hanggang sa pag-awit ng Amen. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Taglay ang ating pananalig sa salita ng Diyos. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa Kanya na ating Ama, alinsunod sa panalangin tinuro sa atin. Hinihiling naming i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Ating bahagi sa isa't isa ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagkapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ng mga tumatanggap sa kanyang banal na piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong kasama ang Panginoong Jesucristo na inyong tinanggap sa banal na misa. Salamat sa Diyos.